everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ngayong 2026 na magkaroon tayo ng malaking savings or ipon. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon po tayo dito sa YouTube channel natin. Bisitahin nyo rin po yung Facebook page ko po, Franz Byron. Yung profile picture niya ay bilog na may pangalan Franz Byron na may gold na crown. Yan po yung Facebook page po natin. Yan. Sa vlog natin ngayon, ibabahagi ko, isi-share ko yung mga ipon tips na pwede nyong gawin o sundin ngayong 2026 para mas makapag-save tayo, para mas makapag-ipon tayo ng mas malaki-laki kumpara sa nakaraang taon. And take note, paalala po sa inyong lahat, 2025 will be more difficult. Mas magiging mahirap po ito ang 2026, lalong-lalo na sa aspeto ng pera o kayamanan. Magiging mabagal ang pasok ng pera. Although it's horse, mabilis ang kilos, but sa aspeto po ng resources, sa aspeto ng mapagkukunan ng yaman, medyo matumal, medyo mahirap o pahirapan ito ngayong 2026. Kaya naman, minabuti ko na mas paigtingin at mas patatagin kayo, hindi lamang sa pagsunod ng mga feng shui activities, mga pampaswerte, at the same time, dadalhin ko kayo at gagabayan ko kayo kung paano kayo makakapag-ipon ngayong 2026. Isa yan sa goal natin na ibabahagi natin dito sa YouTube channel natin. Karamihan sa atin, mayroong mga New Year's resolution. Isa na dyan ay ang makapag-ipon. Yun nga lang, karamihan din sa atin, kung hindi naman lahat, but karamihan, ay maganda lamang sa simula. Maraming dahilan. Hindi kasya yung sweldo, hindi kasya ang makapag-ipon. Kaya naman ibabahagi ko yung mga ipon tips na very practical na pwede nyong gamitin ngayong 2026. Una na dyan ay ang mag-invest tayo ng asset, hindi liabilities. Pag sinabi nating asset, ito yung mapapakinabangan pa natin sa mga susunod na araw. Ito yung lumalago, nag-a-appreciate, hindi nagde-depreciate. Huwag tayong mag-invest sa mga liabilities. Tayo pa naman ay mahilig mainggit. Malakas sa atin dito ang inggit. Kaya naman, napapasubo tayo na bumibili tayo ng mga liabilities. Una na dyan ay ang bahay. Akala ninyo na ang malaki at napakagarang bahay ay isang asset. Yes, pwede nyo po yung ibenta balang araw. But habang ginagamit nyo yan, yung tahanan na yan, bilang inyong inuuwian araw-araw, bilang bahay ninyo, alam nyo po ba that it's a liabilities? Bakit? Ang araw-araw na ginawa ng Panginoon na nandyan kayo nakatira, patuloy na lumalabas ang pera. Maintenance para sa mga bulb na masisira, repaint, plumbing, marami pang iba, and even repairs kasi hindi naman palaging nasa maayos na kondisyon ang sitwasyon ng ating tahanan. Car, ang sasakyan, maganda lang tingnan. Social kang tingnan, mayaman ka tingnan. But hindi natin ini-aim na mayaman lang tayo tingnan. But ini-aim dapat natin na totoong mayaman tayo. Ang pagkakaroon ng sasakyan is isang liabilities. Hindi nyo po alam yan, di ba? Karamihan sa atin ay napapasubo dahil sa inggit, bibili ng sasakyan. Pag andyan na yung sasakyan, doon na sila mapapakamot kahit wala silang dandruff. Bakit? You have your monthly maintenance. Maliban sa kung cash itong babayaran. Kung cash itong bibilhin, okay lang. Kasi wala ka nang iisipin. Pero kung utang ito at hinuhulugan mo ito buwan-buwan, may above the hulog or the bayad mo sa car dealer na yan, pumapatong dyan yung maintenance, change oil, brake fluid, ano pa ba? Marami ang kailangan ninyong i-considera on the maintenance aspect ng sasakyan. So, ibig sabihin, liabilities ito kasi pagkabili mo, hindi hihinto yung gastos, patuloy pa itong nadadagdagan.
At habang tumatanda ang isang sasakyan, habang naluluma ang isang sasakyan, mas lalong lumalaki ang liabilities nito. Mas lalong lumalaki ang pinagkakagastusan mo every month sa maintenance nito. Kaya naman pag-isipan nyo po, are you going to invest on a property na paparentahan mo o gagawan mo ng negosyo? Or are you going to invest into liabilities? Kung titingnan ay mukha kang mayaman, kung titingnan ay hindi ka naman lugi kasi hindi naman ito nabubulok. But then again, tulad ng mga gadget, sasakyan at appliances, ang mga ito po ay nagde-depreciate. Habang tumatagal at habang ginagamit natin ito, lumuluma ito, nagiging mas mababa yung selling price nito kung paplanuhin na nating ibenta ito. While the asset naman, ito yung mga bibilhin ninyo o ginugusto ninyo na kung saan sa darating na panahon, kung ibebenta nyo ito ay mas mahal at mas kikita pa kayo dito. Yes, ang lupa is an asset, lalong-lalo na kung ginagamit mo ito, pinarerentahan mo ito sa ibang negosyante o di naman kaya ginawa mong farmland. This is an asset kasi patuloy itong magko-contribute sa iyo ng income, hindi lamang ng income, at the same time, by the time na ibebenta mo na ito, mas malaki na ito, mas malaki na ang selling price kaysa sa kung gaano ito kamahal nung binili mo ito sa ibang tao. That's one important thing na mag-invest tayo ng asset. Hindi dapat, ito yung personal kong opinion, hindi nakakaganda, hindi nakakagwapo yung habol ka ng habol, kung ano yung latest ng cellphone, yun ang sinusunod mo, yun ang binibili mo. Ilang libo yan, ilang months lang, sira na naman, ilang months, may bago ulit na model. So, ang binibili mo, when you buy a cellphone, you are buying a liabilities. Okay? Maliban lang kung you are buying a computer, you are buying a cellphone for business purposes, and then you are buying an asset. But kung ang purpose ng pagbili mo ng mga gamit na yan is para lang maipakita sa tao na hindi ka nahuhuli sa uso, I think hindi yan maganda. Kailangan baguhin natin yung mindset na yan. Pangalawa, huwag mangutang para lamang sa luho. Sino ba dito yung guilty na uutang, magiging mapamaraan? In fact, marami ang nangungutang hindi nagsasabi ng totoong dahilan kung bakit sila nangungutang. Para talagang hindi sila mahindian, kadalasan na ang irarason nila, may sakit si ganito, may sakit sa ganyan, may emergency ng ganito, may emergency ng ganyan, kaya lumalapit sa inyo at nangihiram ng pera. Be careful po sa mga nagpapahiram ng pera kasi ang taong 2026 ay pahirapan po ang maningil. Sa 2026 ay mas magiging worst ang ugali ng mga taong may utang. Sila pa yung may utang, sila pa ang may ganang magalit sa inyo. Sila pa yung may ganang magpabarangay o magpapulis sa inyo. Kaya naman mag-ingat po kayo. Kung uutang ka man, o kung may plano ka mang umutang, gamitin ito bilang puhunan para palaguhin mo at kumita ka dito. Siguraduhin umiikot ang pera at hindi natutulog. Kasi kung uutang ka for the sake of gusto mong makabili ng latest na iPhone o gusto mong mangutang dahil gusto mong maghulog ng brand new na sasakyan, pero at the end of the day, wala naman itong benepisyo sa inyo. Siyempre, nandun sa unang linggo, sa unang araw, self-satisfaction ang mararamdaman mo. Pero pagkalipas ng isang buwan na hindi ito nagko-contribute ng income mo, talagang mapapasabi ka sa sarili mo na mali yung naging desisyon mo. Kaya naman, kung mangungutang ka lang para pambili ng luho o para isatisfy yung sarili mo para sa luho, ako na mismo ang nag-a-advise, ihinto nyo po yan. Mas nilulubog nyo lang po yung sarili ninyo sa kumunoy ng utang. Pangatlo, huwag tayong magpapadala sa mga sale kung di naman natin kailangan. Napapabili tayo ng mas madalas dahil pagpasok natin sa department store o pagpasok natin sa mall, naka-sale. Kahit 5% or 10% sale, pinapatulan natin. Diba? Ang liit-liit niyan, talagang pinapatulan natin. Nagpapadala tayo, bumibili tayo kasi sabi natin, ay sayang sale ito ngayon, sayang last pair na ito, baka bukas pagbalik ko hindi na ito available. Okay? Isipin nyo po at try to reflect yourself
kung totoo at tama yung sasabihin ko, na marami sa mga nabili mo dati, marami sa mga items, mga bagay na binili mo dati, ang nakatambak lang ngayon sa inyong tahanan. At karamihan, hindi na nagagamit. Karamihan, sira na agad. At ito'y nabili mo during sale or nabili mo ito na mura pa. Tama ba ako? Kaya naman, wag na wag tayong magpapadala sa sale kung di naman natin kailangan yung item na naka-display dyan, lalong-lalo na sa sapatos at damit. Kahit sumusuka na ang iyong cabinet dahil punong-puno ito ng damit, sabihin mo pa rin, ay wala akong masusuot sa pagbalik ko sa opisina ngayong January 5 o kailan kayo babalik sa trabaho. 'Di ba? May mga taong ganyan. Ay, parang wala na akong masusuot sa party. Pero pag binuksan mo at hinalungkat mo ang kanyang cabinet, sumusuka na ito dahil punong-puno ng mga kagamitan. Isa rin sa dapat nating ikonsidera ay ang pag-iwas natin sa mga bibilhin natin kung hindi naman natin kayang bayaran ng buo. Kung magdedepende lang tayo sa credit card, at tapos yung bibilhin natin is for our self-satisfaction lang, for leisure purposes lang, wag na natin itong bilhin. Iwasan na natin na bilhin ng isang bagay kung wala naman tayong kakayahan na bayaran ang mga ito. It is connected doon kanina sa wag mangutang para lamang sa luho. So iwasan natin na bibili tayo ng mga bagay na for what? Para lang maipost sa social media, para lang may maipasikat, pero hindi naman pala natin kayang bayaran. Pakatandaan yan ha, pakatandaan, isipin niyo po yan. Imbes na bili ng bili at imbes na shopping ka ng shopping, pagtuunan mo ngayon na maghanap ng karagdagang pagkakakitaan. It could be a part-time job, it could be skills na alam mo at meron ka na pwedeng maging source of income. Maganda yon. So, huwag tayong umasa sa nag-iisang source of income natin. Pag sinabi natin nag-iisang source of income, saan yun? Kung trabahante tayo ng government, syempre sa government office na yan. Kung self-employed tayo, syempre yung source of income natin ay yung negosyo lang. So, kung isa lang ang source of income natin, pero maraming kumakain sa ating tahanan, maraming bibig tayong pinakakain, maraming kamay ang inaabutan natin, hindi tayo makakaalwan, hindi tayo makakalaya at masasabi natin sa sarili natin na nakamit ko na ang financial freedom. Kaya naman, mas mainam na maghanap tayo ng karagdagang pagkakakitaan. Huwag lang tayo umasa sa isang source of income. Karamihan sa ating mga Pilipino, kaya ang buong pamilya ay mahirap kasi pag may nakapangasawang mayaman sa pamilya natin, siya na lang ang aasahan ng lahat. Yung iba hindi nagagalaw, yung iba hindi nakikilos, isa na lang ang aasahan ng lahat. Kaya naman, sa mga mahal nating OFW, huwag ipapadala ng buong buo ang kinikita ninyo. Magtira po kayo para sa sarili ninyo. Para pagdating ng panahon, uuwi na kayo sa Pilipinas, makakapagsimula kayo muli ng bagong buhay at hindi kayo walang-wala. Okay lang po sana kung yung mga anak natin ay tatanawin ang pagpapalaki at pagtulong sa kanila na makapagtapos ng pag-aaral, tatanawin nila yon ng utang na loob. Pero take note that the millennials this time at yung bagong henerasyon ng mga bata ngayon o nagbibinata ngayon ay hindi na ganun tingnan ang aspeto ng buhay natin. Hindi na marunong magbalik loob sa mga blessings na kanilang natanggap. Okay? So, iwasan natin na isang source of income lang ang meron tayo. Pwede tayo magkaroon ng sideline o di naman kaya magkaroon ng online business. Yes, online business is a trend and pwede ka rin po mag-freelancer tulad ng magaling kang magsalita, pwede kang maging freelancer na host or MC, magaling kang magluto, pwede kang maging freelancer na kusinero, tagaluto ng mga ihahain sa piyesta o anumang okasyon. See, you see the picture, you can earn through your skill. You can earn through your talent. Huwag nyo lang isarado ang inyong utak at isipan. Napakahalaga rin po na magkaroon tayo ng malinaw na budgeting plan ngayong 2026. Nakalista dapat. Alam natin na dito patungo yung pera na papasok sa'yo.
isulat ang budget sa notebook o sa papel at ilagay ito sa iyong phone para by the time na gusto mo mong makita habang nakahiga ka or nagta-travel ka, makikita mo ito kahit hindi mo bitbit yung notebook mo. Sa pagkakaroon natin ng malinaw na budget planning, wag lang yung tansya-tansya lang. Dapat mas disiplinado tayo kapag sinusunod natin yung plano na nakasulat para sa pagkakaroon ng malinaw na budget planning. So, yun ang mas maganda. Kasi karamihan sa atin, hindi mahilig magsulat. Karamihan sa atin hindi marunong magsulat, hindi marunong mag-journal, o hindi naman kaya hindi sila sanay na nag-journal. So, you can actually use your phone being it as your journal or note area para you can reflect on sa malinaw mo na pagbabudget. Pag sinabi nating malinaw na pagbabudget, sa bawat araw na papasok ka, magkano ba dapat ang ginagastos mo? Para saan ba itong pinagkakagastusan mo? Sa isang buong linggo, ba? So, sa isang buong linggo, para saan ang budget na yan? Kakasya ba yan? So, ang malinaw na budget will help you to be on track at magkaroon ka ng malinaw na direksyon pagdating sa aspeto ng pera at kayamanan. Pangpito, huwag agad magpapautang kung sakto lang ang kita. May mga tao na mahirap humindi, mahirap mag-say no, lalong-lalo na kung awang-awa sila. Pero ang tanong dyan, naaawa ba sa inyo ang may pagkakautang sa inyo sa oras na maniningil na kayo? Kung minsan karamihan pa sa kanila ay tinataguan ka o di naman kaya sila pa ang nagagalit kung sinisingil niyo po sila. Kaya naman ngayong 2025, kung ang kita mo ay sakto-sakto lang o kahit malaki ang sobra mo, hindi maganda o hindi mainam ang magpautang ngayong 2026. Pangwalo sa listahan natin ay kailangan natin gamitin ang inggit bilang inspirasyon. Dapat hindi natin gagamitin ang inggit para mabalo. Wag natin gagamitin ang inggit para mabaon tayo sa utang. Wag natin gagamitin ang inggit para tayo ay magalit sa ibang tao. Wag natin gagamitin ang inggit para bilhin natin ang mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Dahil lamang sa inggit, napapasubo tayo to buy something. Oh, sila maring ganito, may bagong motor. So, kayo din mangungutang. Oh, bago at mas malaki ang smart TV nila ngayon. Hindi lang ito flat screen, smart TV ito. Pwedeng manood ng YouTube at kung ano-ano pa. Yan, pwede natin panoorin si Sir Franz sa smart TV natin. Yun, dahil nakita ninyo yung neighbor ninyo na bumili ng napakalaking 32 inches na smart TV, kayo din ay susunod, kayo din ay mangungutang, di ba? So, o di naman kaya, kahit may pera pa tayo, mauubos ito at didiskaril tayo sa budgeting natin dahil sa inggit natin. Sa halip na mainggit, pag-aralan natin at gayahin natin ang mga ginagawa ng ibang tao para tayo ay magtagumpay. Kaya mo rin kasing makamit ang gusto mong mga bilhin, ang gusto mong mapagtagumpayan, basta may tamang mindset at disiplina. Ako naiinggit ako sa mga kaklase ko dati. Kasi college ako, wala akong cellphone. Yung mga kaklase ko may cellphone. Naiinggit ako sa mga kaklase ko dati kasi pagpasukan, bago yung bag nila, ako, hanggat hindi pa nasisira yung bag, yung pa rin ang bag na gagamitin ko. But hindi ko ginamit yung inggit na yon para magalit sa mga magulang ko dahil hindi ako nabibilhan, o di naman kaya para mangutang ako, para lang makabili ako ng gusto ko, o di naman kaya i-pressure ko yung magulang ko para lang mabilhan ako. Bagkus, ginamit ko yung kung ano yung mga wala ako dati na stepping stone ko para ako'y makahakbang forward, para magsumikap pa ako lalo dahil I am fueled with inggit. Punong-puno ng inggit ang katawan ko, kaya sabi ko, dapat hindi pagdating ng panahon na may trabaho na ako, dapat hindi lang yung ganito. Dapat mas maganda pa ang magiging cellphone ko. But of course, pinagtatrabahuan ko. Okay? So, kasi yung inggit natin, karamihan, ito yung nagpapasubo tayo. Sorry. Ang inggit kasi, ang nagiging mitsa at napapasubo tayo para mangutang.
Nakita niyo yung bagong pintura yung bahay ng kapitbahay ninyo o kamag-anak ninyo, magpapapintura din kayo. Kahit hindi pa naman marumi yung dingding o di naman kaya yung nung bahay ninyo, in general yung bahay ninyo, maganda pa naman ang itsura. Dahil sa inggit, ayan, napapasubo tuloy kayo. Nung Christmas party ng kabilang pamilya, ayun, may lechon. So, sasabihin nyo ulit, sige, sa New Year, dapat may lechon din tayo. Kasi babawi tayo, wala tayong lechon nung Christmas party natin. See? Dahil yan sa inggit, nababaon tayo sa utang. O di naman kaya, ang nag-iisang inaasahan ninyo ay mas lalong lumulubog dahil sa mga ambisyon ninyo. Kung matatranslate natin yung inggit na yan into something productive, into something output, mas mainam yon, mas maganda yon. Pwede natin sabihin, anak, magsumikap ka. Huwag nyo kaming tularan ng nanay at tatay mo dahil sa takot kami. Dahil walang gustong tumulong sa amin noon, kaya hindi kami nakapagtapos. Ito lang yung estado natin sa buhay. Kayo ang aasahan namin. Hindi man namin kailangan na parehas ng kapitbahay natin na may bagong sasakyan palagi, may nire-renovate ang bahay every year, may mga balikbayan box every year. Hindi namin kayo ipipressure. Gusto lang namin na magtagumpay kayo sa buhay. Magpatuloy kayo na makamit ninyo kung anong gusto nyo sa buhay. And parents, take note of this. Never make your children as your investment. Wag nyong gagamitin ang inyong mga anak bilang investment na pinag-aaral ko kayo dahil pagtanda ko, kayo ang bibili ng pang-maintenance naming gamot. Huwag natin gawing obligasyon yon. Although alam natin na ang mga anak, pag matino ang pagpapalaki natin, may kusa yan. Magkukusa yan na hindi natutulungan. Magkukusa yan natutulungan ang mga matatandang magulang. Pero never set an expectation na sila ang bubuhay sa inyo by the time na matatanda na kayo. Sila ang bibili ng mga luho ninyo by the time na matatanda na kayo. But of course, bilang isang Pilipino, kultura natin na lingunin ang mga magulang natin, lalo na kung ginapang tayo para makapagtapos, para may mabago ang buhay natin. Pangsyam na ipon tips ko para sa 2026. Dapat alam natin ang pagkakaiba ng needs at wants. Alam natin ang pagkakaiba ng pangangailangan at luho lamang. Kasi kadalasan, pag pumapasok na yung sweldo natin, pag natatanggap na natin yung sahod natin, nauubos ito hindi dahil sa mga pangangailangan natin, kundi dahil sa mga luho natin. Ito'y nagmumula pa rin sa inggit na nakikita natin sa social media. Si ganito, si ganire, may bagong ganyan. Diba? Latest ang ang motor ni ganito, ni ganire, diba? Ganun tayo. Kaya, alamin natin ang pagkakaiba ng needs and wants. At dapat unahin natin ang mga needs. Ano ba yung mga needs? Ito yung kakailanganin natin para magkaroon tayo ng araw-araw kikilos at gagana ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng comfort sa pagtira natin sa ating tahanan. Siyempre, kuryente, tubig, pagkain, damit. Diba? Of course, pagdating naman sa damit, hindi naman kinakailangan ng mga branded na damit, malinis at maayos damit, okay na po yun. Yung needs natin. Unang-una, pagkain sa ating tahanan na bawat araw, umaga, tanghalian, or any time of the day, may kakainin ng pamilya natin. Na hindi tayo mangungutang sa tindahan para lang sa may kakainin tayo. Kung bibili tayo ng wants or luho, siguruhin natin na pangmatagalan natin itong nagagamit. While yung needs natin, huwag nating titipirin ang sarili natin dahil lang sa pagbili natin ng mga luho. Nagkulang na tayo sa pambayad ng upa o renta ng tahanan. Wala na tayong panggas ng sasakyan natin. Hindi na tayo magko-commute na lang tayo dahil wala na. Yung pagkain natin, masyado na nating tinitipid. Ano pa ba?
Maraming bagay. Vitamins. Tama po, Mami Annalyn. Even vitamins, hindi na tayo makabili ng vitamins dahil mas inuuna natin maging garboso tayo sa harap ng ibang tao para lang sabihin na, ako, sosyal tayo, di ba? So, take a look into ang totoong mayayaman. Simple lang. At panghuli, matuto tayong magpasalamat sa sarili natin tuwing may nahuhulog tayo sa alkansya natin. Do not forget and never forget to remind yourself, congratulations, nakapaghulog ka sa bank account mo. Nakapaghulog ka, congratulations, nakapaghulog ka ng insurance mo. Congratulations, may nahulog ka sa wealth base mo. Nakapaghulog na ba kayo sa wealth base ninyo ngayong araw na ito? Congratulations, nakasali ka at araw-araw may hinuhulog ka sa alkansya sa ipon challenge mo. Congratulate yourself and give thanks to yourself. Dahil despite and in spite sa hirap ng buhay, you know your direction. Alam mo, tinitipid mo yung sarili mo sa mga luho para meron kang naiipon, para meron direksyon ang kinikita at pera mo. Diba? So, magpasalamat ka. Appreciate yourself. Kahit sa palaging pabalik-balik ang damit mo. Sa pag-iipon natin ngayong 2026, hindi mo naman kailangan tipirin ang sarili mo. Okay? Kailangan mo lang matutunan alin ang mahalaga, alin ang luho lamang, alin lang ang yung for showing, pakitang tao lang, magpapasikat ka lang. Naku po, ang 2026 will be mas mahirap sa 2025. Hindi na dapat yung pasikat lang tayo. Dapat yung totoong may laman yung wallet natin. Yung totoong sa panahon ng emergency, may madudukot tayo. Na totoong ma-achieve natin yung financial breakthrough at maraming blessings kasi alam natin mag-ipon, alam natin magpasalamat sa sarili natin tuwing nakakahulog tayo ng pera sa ating alkansya. Tandaan niyo po yan. And, just to clarify sa inyong lahat po, hindi nakakapagpayaman ang pag-iipon. Just to make things clear, kasi maraming mas matalino dito na mga taga Facebook and YouTube University. Just to be straightforward. Tama po. Hindi nakakayaman ang pag-iipon. But, bago tayo dumating sa aspeto na yayaman tayo, kailangan mayroon tayong tamang mindset. Saan tayo natututo ng tamang mindset? Ang pinakauna is discipline. When we know how to discipline, managing our money, managing our finances, doon binibigay ng Panginoon yung blessings na para sa atin. Kasi nakikita niya, handa na ito. Alam nitong mag-manage ng pera. Marunong nang magtipid. May nahuhulog na sa iniipon niya. That's why the very first step for financial freedom is pag-iipon. Dahil sa pag-iipon, natututo tayong disiplinahin ang sarili natin sa paghawak at pag-manage ng pera natin. Kasi once marunong na tayong mag-manage at humawak ng pera natin, hahakbang umuli tayo ng mas mataas pa sa stairs of wealth and financial freedom. Andun na po yung investment. So yung mga naipon natin ng pera, dapat ang buong taon hindi natin maiipon taba. Hindi dapat taba ang iniipon natin. Hindi dapat sama ng loob ang iniipon natin. Dapat ang iniipon po natin ay for investment, for future assurance, and for financial freedom. Ganyan na ganyan po dapat ang iniipon natin. Gets nyo po ba yon?